I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. So yun, napakinggan nyo guys, wag daw sa i-gaslight. Political persecution daw, sabi niya. Oh wow. Nasabi niya yun. How about naman doon sa ginawa ng papa niya? 'Di ba? Kay Dilema, kung kani-kanino. Ay grabe. Napakalinis ni Sara Duterte. Oh, hindi daw siya nagsabi sa House Committee na iimbestigahan daw yung tungkol sa confidential fund. No, hindi na kailangan. Ang House Committee ang nakakatuklas niyan. Siyempre inuusisa nila yan eh. Alam mo, sa Madam Sara Duterte, kung wala kang tinatago, madali mo lang na sagutin yun eh. Napakabilis lang, di ba? Ba't kailangan ka pang umiiwas? Ba't hindi mo sasagutin? Kaya tuloy ang mga tao naghihina sa'yo na may korupsyon na nangyayari. Di ba mga kababayan? O, sabi niya pa dito ang 2022 election, sa kanya daw yun. Ay wow, grabe. Kasi ganito yun eh, no? Nung last election, 2022, hindi pa nag-file si Pangulong Marcos Jr. ng COC guys na ito naman parang nagdeklara sila na tatakbo siya. So yung mga tao no choice. Oh, 'di ba? Wala naman, kumbaga wala siyang katunggali. That time na siya po yung naunang nagdeklara na yung papa niya na tatakbo siya. So ang mga tao no choice. Pag tinanong mga tao, siyempre sila ang iboboto nila kasi wala siyang katunggali nung that time eh. Pero nung nagdatingan na, nung nagde-declare na magtatakbo sa pagkapangulo, sila Isko, sila Lacson, si Pacquiao. Siyempre, nag-file ng COC si Pangulong Marcos Jr. Ayun, doon na nag-umpisa na talagang si Pangulong Marcos Jr. Nangunguna talaga sa listahan mga kababayan. Kasi before na before na mag-file ng COC, itong mga ibang kandidato, including Pangulong Marcos Jr., nauna ito si Sara Duterte na parang siya ang diniklara ni papa niya na tatakbo. So, yung mga tao, no choice. Pag tinanong mo, si Sara, 'di ba? Siya ang pipiliin. Kasi mga kababayan walang katunggali eh. O, 'di ba? That time, so nung nag-file ng COC, ang mga ibang kandidato, doon na nag-umpisa. So, makikita natin na ano na siya, na uungusan siya ni Pangulong Marcos Jr. eh. Nung that time, wala na eh. Na landslide na si Pangulong Marcos Jr. kahit saan. Naungusan na siya. Actually, sa kalisorbe ko, mga kababayan, to be honest, hindi siya talaga kilala. Si Soto ang kilala. Kinampanya ko nga ito eh. Kasi tinatanong kung sinong vice presidente ni Pangulong Marcos Jr., sabi ko si Sara Duterte. Kaya, yun, kinampanya ko yan eh. Hindi siya kilala. Kahit sabihin mo maglaban sila ni Pangulong Marcos Jr., ay wala. Ilalampaso ito ni PBBM. Ngayon pa lang yung Carby dyan sa Maynila, nakikita nyo? Nung isang araw lang nakita ko. Ulilat si Sara Duterte guys. Sabi nung isang vlogger, sino po ang magaling mamuno? Si Sara o si BBM? Naku, ang daming makamarcos. Kahit doon pa nga sa Dagupan, no? Nakita ko kahapon, wala. Kawawa si Sara Duterte guys. Talagang kulilat siya as in. Kahit maglaban sila ni si Pangulong Marcos Jr., wala siyang binatbat. Tsaka isa pa walang alam ito sa pamumuno guys. BP pa lang, tingnan nyo may corruption. 'Di ba? At BP pa lang nakita nyo kung
kung paano yung pag-uugali niya. Parang sabi ko nga, pag nagpangulo ito, parang magiging diktador ito, guys, ha. O baka babalik ang mga tukhang, mga sindikato. Kung totoo yung sinabi ni Police Colonel Las Cañas na ang papa niya, ni si Digong, si Digong parang konektado sa Triad, no? Yung sindikato diyan sa bansang Chikwa. O alam po natin ito si Pulong, 'di ba? Membro ng Triad kasi may malaking tato ayon kay si Senator Trillanes na dragon. 'di ba? Yan po ang sign ng mga membro ng sindikatong Triad, mga kababayan. Ganon din si Michael yan, mayroon daw ganun klaseng tato. So ibig sabihin, alam din ni dating Pangulong Digong itong mga yung mga malalaking organisasyon ng sindikato ng China, itong Triad. International yan. So delikado tayo dito pag itong nagiging Pangulo. Kasi maglilipa na ang mga Chinese dito, mga kababayan. Maniwala ko sa akin sa hindi. Babalik ang pugo yan. Absulto si Kubuloy, babalik si Tevez, mamamayan, maghari-harian na naman itong mga ito. Kaya hindi pwede magpangulo ito. Isa pa, una sa lahat, kung bakit hindi siya pwede magpangulo, lack of experience ito, guys. Walang alam sa pamumuno. Ultimo nga yung investigasyon sa NBI, 'di ba? O hingin niya pa yung yung advance question ng NBI. Para ma-review niya, parang exam lang Tapos ito magiging pangulo nyo. Ultimo debate nga nung last election for vice president, hindi nga umaten Kasi walang alam. Wala siyang alam talaga. Kulang siya sa kaalaman. Dapat ito, guys, mag-aral sa muna bago tatakbo sa pagkapangulo. Depende nga lang palpak yung pamumuno niya Wala siyang alam. Talagang hindi siya qualified. Sorry to say, pero wala sa katayuan niya, mga kababayan. Si Secretary Gibo ang kalaban nito. Wala. Matatalo ito, guys, no? Ikakampanya ko si Secretary Gibo if ever natatakbo yan, no? Kung ito lang maglaban sila walang kwenta ito pag maging pangulo. 'Di ba? Malihis lahat ng issue laban sa kanya, lalo na sa papa niya. Lahat yan malihis. Tapos yung mga taong galit sa kanya, baka gagantihan niya pa. Baka gagantihan niyang house, 'di ba? Hindi pwede. Para actually, mga kababayan, parang nakikita ko parang gaganti ito mga to pag nakaupo sa Malacanang 'di ba sabi ni sino yun? Si Baste, pag nagkabalik daw sila sa pwesto, talagang dudurugin niyang Ilocos Norte, pupulbusin niya ba? Kaya itong mga to, hindi mo talaga pwedeng iluklok ito. Ilan lang naman ang mga DDS. Kung wala naman ang Marcos Loyalist, hindi naman mananalo mga yan sa totoo lang. So, yun mga kababayan, anong kapalagayan niyo dito sa sinasabi ni Sara Duterte? Assuming sikat, no? Kumpara mo kay Pangulong Marcos Jr., matagal ng mga politician na yan at kilalang kilala. Sa papa niya pa lang humakot na siya ng boto doon. 'Di ba? Ilalampaso talaga siya ni BBM. Subukan mo maglaban ito si Sandro tsaka si Sara. Ay, kawawa ito. Inuduro ito, guys, sabi ko sa inyo. So, yun mga kababayan. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Okay?